So, ito na. Tapos na ang ating RC crawler build. Scrap metal version. Ayan siya. Alright. Sige, simulan natin sa main chassis. Ginamitan natin siya ng perforated metal sheets. Ang kapal nito is 4 mm. Yan. Wala pa siyang pintura. So, possible siya kalawangin pag nabasa or naputikan. So, later na natin siya pinturahan. Ito yung overall look ng ating chassis. Okay. Pati yung glider or rock slider niya is ginawa ko na rin perforated metal. Next naman dito sa front portion natin, ginamitan natin siya ng 50 kg servo para sa steering. And then itong motor natin is 550 brush motor 45T. And then naka belt drive na rin. So yan, konting tabas dito kasi tumatama to sa body. Test natin yung motor niya. And then yung natin controller is FlySky GT5 6 channels. Okay, on. Ayan. Alright. Dito naman sa gitna ng build natin, naka-mount itong mga electronics natin. Una is itong receiver, magnetic mount para modular kahit saan ko ilagay. And then ESC, brush ESC, Hobby Wing 1080. And then external BEC 10 ampere para hindi kulangin ng voltage yung mga servo. Magnets lahat yan para wala akong problema kahit anong itsura, kahit saan ko ilagay. Medyo malalakas yung magnet. Tapos sa baba naman ito, pag inangat natin, andito yung transfer case. Andito rin yung para sa ating 2-speed servo. Ayan siya. So, paganahin natin. Yung low gear, high gear. Ayan, naka-low gear siya. Ito, high gear. Okay. Tapos, ayan, tuba natin. Alright. Dito naman sa back part, ito yung battery compartment. Magnets din to. Yan. Magnets. Para madali lang tanggalin kung i-offset ko pa siya dito or dito. Bahala na. Tapos, ang specs nito, 3S 7500 mAh. 11 point something. Basta ganun. Nasa 11 volts. Siya. Tapos nakatap dito yung nakahinang dyan yung ating external BEC. Tapos lahat yan braided, yan kung makikita nyo ito, braided cable organizer para suwabe yung natin, wiring management. Alright. Okay, punta naman tayo sa shocks. Ito yung shocks niya. Ginamitan natin siya ng 1/8 RC buggy shocks para for heavy duty. Ang specs nito, ang oil na nakalagay rito is 500 CWT 40W. Hindi ko na kung para sa inyo. Basta medyo malapot siya. Okay. Ayun siya.
adjustable spring sa likod. Ito. Tapos, yan, kita naman pag itong gamit nating mounting, so highly adjustable kahit iharap ko, kahit sa likod or anywhere. Tapos ang spacers na ginamit natin is ito, DIY 4mm na nuts para medyo malayo siya sa frame, hindi siya sasayad. Okay. Ganito yung play niya. Hindi siya basta-basta tumatalbog. Okay. So, punta naman tayo dito sa wheels. Ginamitan natin siya ng 2.2 inch beadlocks and 2.2 inch hindi ko alam kung para saan itong wheels ito, kung rocky terrain nata to. And wala rin siyang brand, nabili ko lang siya sa Shopee. Okay naman yung kapit niya. Testa lang natin soon sa mga crawler park. Okay, dito naman tayo sa bottom part. Ang gamit natin dito is brass portal axles and brass. And then ito naman yung adjustable panhard and steering links natin, stainless. Pati drive shaft stainless yan lahat. Sa likod is brass axles, brass portal axles din. Okay. So ito yung overall look ng ating natapos na RC Crawlers scrap metal build. Ito palitan na lang natin sa susunod to pag nag-upgrade tayo ng tawag dito front bumper and rear bumper. Classic type kasi ito, hindi ko masyadong type sa naging body niya. Suspension test, try natin ibagsak ha. Okay. Makapit ang suspension. Right. So, ito naman sa body niya. Hard plastics and ayan yung mga mounts niya. Ang tawag daw dito is George Patton military armored body. Wala pa tong ilaw, sa susunod upgrade tayo ng ilaw. Okay siya. So pag na-mount natin ganito, ito na yung kabuuan. Hindi ko na pinaganda yung interior niyan.
Palitan natin na ng mas aggressive na ano, na bumper. Classic style.